Ang kwento na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay isang kaso na naganap sa Ibaraki Prefecture, Japan. Matatagpuan ng Ibaraki sa hilagang silangang bahagi ng Kanto Plain at kilala ito sa maunlad nitong industriya ng agrikultura at pangingisda. Sa katunayan, ito ang may ikalawang pinakamalawak na sakahang lupain sa buong Japan. Sa hilagang silangang bahagi ng Ibaraki ay matatagpuan ang lungsod ng Hitachiyota, isa sa iilang lugar sa Japan na kilala sa paggawa ng dekalidad na buckwheat. Isa sa mga pinakasikat na pagkain tuwing taglaga sa prefecture ay ang Hitachi Akisoba, isang uri ng pansit na may mabangong aroma at banayad na tamis na nagiiwan ng natatanging impresyon sa mga nakakatikim nito. Ngunit noong Sabado, 18 ng Hunyo 2022, ibang uri ng pangyayari ang gumulantang sa tahimik na lugar na ito. Sa isang kagubatang nasa kabundukan sa hilagang bahagi ng Hitachiyota, nagsasagawa ng investigasyon ang lokal na pulisya kaugnay sa isang kaso. Habang naghahanap sila ng mga posibleng ebidensya, isang nakakagimbal na tanawin ang kanilang natuklasan. Nakita nila ang isang dalagang nakabitin sa puno at walang anumang saplot sa katawan. Nakaposas ang kanyang mga kamay at labis na napinsala ang kanyang mukha. Batay sa paunang pagsusuri ng mga otoridad, pinaniniwalaan nilang itinapon ang biktima mula sa tuktok ng bundok at saka bumagsak sa puno kung saan siya natagpuan. Ang lugar kung saan nakita ang dalaga ay malapit sa isang lugar na kilala bilang Ikuda Falls. Isa itong liblib na lugar na napapalibutan ng makapal na kagubatan at dahil hindi ito gaanong kilalang pasyalan ay kakaunti lamang ang mga turistang bumibisita rito. Nang isagawa ang autopsy, natuklasang may mga pasa ang biktima sa mukha at sa mga pulsuhan na pinaniniwala ang dulot ng pagkakagapos sa kanya. Wala namang nakitang malinaw na malubhang pinsala sa iba pang bahagi ng kanyang katawan. Gayunpaman, napag-alaman na nabali ang kanyang hyoid bone, isang hugis kabayong buto na matatagpuan sa gitnang bahagi ng leeg sa pagitan ng baba at thyroid cartilage. Karaniwang iniuugnay ang ganitong uri ng pinsala sa pagsakal o pagkakabigti. Dahil dito ay tinukoy ng mga forensic examiner na ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay asphyxiation o kakulangan ng hangin at tinatayang 2 hanggang 3 linggo na siyang patay bago siya natagpuan. Hindi nagtagal, nabuo ang hinala ng pulisya na hindi ang lugar na iyon ang orihinal na pinangyarihan ng krimen. Malinaw na dinala lamang doon ang katawan ng biktima matapos ang insidente at para sa mga investigador, walang indikasyong kusang loob ang nangyari. Sa halip, malinaw na isa itong kaso ng pagpatay, kaya naman ang sumunod nilang hakbang ay tukuyin ang pagkakakilanlan ng dalaga. 10 araw bago matagpuan ang katawan, noong 8 ng Hunyo 2022, isang mag-asawa mula sa Tokyo ang lumapit sa pulisya upang iulat ang pagkawala ng kanilang 23 anyos na anak na babae. Ayon sa kanila, umalis ito ng bahay noong 5 ng Hunyo at hindi na nakauwi sa loob ng 3 araw. Sinabi pa nila sa mga otoridad na hindi na nila makontak ang kanilang anak at umaasa silang matutulungan sila ng pulisya na mahanap ito. Matapos ang beripikasyon, nakumpirma na ang nawawalang babae at ang dalagang natagpuan sa kagubatan ay iisang tao. Kinilala ang biktima bilang si Arano Rina na isinilang noong 1999 sa Tokyo. 23 taong gulang siya nang mangyari ang insidente at kasama ng kanyang pamilya na nakatira sa isang apartment sa Bongki Ward, Tokyo. Ang Bongki Ward ay nasa timog kanluran ng Hitachiyota at humigit kumulang 100 kilometro ang layo mula sa lugar kung saan natagpuan ang kanyang katawan. Lumaki si Rina sa isang pamilya na may 4 na miyembro na hindi kailanman kinakailangang mag-alala tungkol sa pera. Mayroon siyang nakakatandang kapatid na babae at ayon sa mga nakakakilala sa kanya, mapayapa at masaya ang kanilang pagsasama bilang pamilya. Nagtatrabaho ang kanyang ama sa isang pharmaceutical company na nagsasaliksik at gumagawa ng mga gamot para sa Alzheimer's disease at schizophrenia. Samantala, ang kanyang ina ay isang may bahay na kilala sa maayos na tindig at eleganteng anyo na maihahalin tulad sa isang modelo. Mula pagkabata, kilala si Rina bilang isang mabait at kaakit-akit na bata.
Siya ang sentro ng pagmamahal ng kanyang pamilya at madalas ilarawan bilang masayahin, palakaibigan at puno ng enerhiya. Mahilig siyang kumanta at sumayaw, kaya noong nasa elementary pa lamang siya ay sumali siya sa dance club ng kanilang paaralan at nakapagtala pa ng matataas na ranggo sa mga paligsahan ng sayaw. Maaaring naimpluwensyahan siya ng propesyon ng kanyang ama, kaya nang bata pa siya ay pinangarap niyang maging pharmacist. Iniisip niyang isang napakagandang layunin ang makatulong sa pagliligtas ng buhay ng mga pasyenteng may cancer. Pagkatapos niyang makapagtapos ng elementarya ay nagpatuloy siya sa isang pinagsamang junior at senior high school. Doon ay nakilala niya ang mga bagong kaibigan at nakaranas ng mga bagong bagay na unti-unting nagbago sa kanyang mga interes. Habang tumatagal, mas naging interesado si Rina sa fashion, musika at pamimili. Naging mas maingat siya sa kanyang itsura at nais niyang maging mas makinis at mas maputi ang kanyang balat. Kaya tuwing weekend, madalas siyang mamasyal at namimili kasama ang kanyang mga kaibigan sa sikat na distrito ng Harajuku sa Tokyo. Ngunit pagdating niya sa high school, nagsimulang bumaba ang kanyang mga marka. Unti-unti siyang nawala ng interes sa pag-aaral at kalaunan ay hindi nakapasa sa mga pagsusulit para sa pagpasok sa universidad. Sa paggabay ng kanyang mga magulang ay nag-enroll siya sa isang paaralang may kursong medikal. Gayunpaman, tila nahirapan siyang manatiling nakatuon sa kanyang pag-aaral dahil sa hirap at paulit-ulit na gawain sa kurso. Sa panahong iyon, unti-unti na rin niyang nalimutan ang dati niyang pangarap na maging pharmacist. Madalas na siyang lumiban sa klase at kalaunan ay nagsimulang sumuway sa kanyang mga magulang. Pagsapit sa edad na 19, nagpasya si Rina na huminto sa pag-aaral sa kabila ng pagtutol ng kanyang pamilya. Matapos magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa kanyang mga magulang, umalis siya sa kanilang tahanan sa Bongki Ward at lumipat sa Shinjuku Ward. Doon siya umupo ng murang apartment malapit sa Kabukicho at nagsimulang mamuhay ng mag-isa. Upang mabawasan ang kanyang pag-iisip, nag-alaga siya ng isang pusa bilang kasama. Kalaunan ay nakahanap siya ng trabaho bilang bartender sa Kabukicho, isang kilalang entertainment district na tanyag sa nightlife ng mga matatanda. Ngunit matapos niyang bayaran ang renta at iba pang gastusin sa araw-araw ay napansin niyang hindi sapat ang kanyang kinikita. Dahil mag-isa na siyang namumuhay at malayo na sa kanyang mga magulang, mas marami siyang kailangang gastusin. Hindi na rin maliit na halaga ang napupunta sa kanyang mga damit, kosmetiko at iba pang personal na pangangailangan. Habang lumalaki ang kanyang pagnanais na kumita ng mas malaki, lalo rin siyang naaakit sa posibilidad ng mas marangyang pamumuhay. Dahil dito, gumamit siya ng ibang pangalan at itinago ito sa kanyang pamilya. Lihim siyang nagtrabaho bilang freelance model at artista nang hindi nakapailalim sa anumang management agency. Bilang isang freelancer, siya mismo ang naghanap ng mga kliyente, nagpro-promote ng kanyang sarili at nag-aayos ng schedule para sa mga photoshoot at mga video recording. May mga pagkakataon ding lumalahok siya sa paggawa ng mga adult-oriented na video, isang uri ng content na matagal nang may malaking merkado sa Japan. Malaki ang pagkakaiba ng kita sa ganitong industriya depende sa kasikatan ng modelo at iba pang salik gaya ng kung ipinapakita ba ang kanyang mukha o hindi. Ang mga kilalang modelo ay maaaring kumita ng mahigit 200,000 yen o humigit kumulang 95,000 pesos sa bawat proyekto. Samantala, dahil nagsisimula pa lamang noon si Rina ay umaabot na humigit kumulang 100,000 yen o halos kalahati ng halagang iyon ang kanyang natatanggap sa bawat trabaho. Bukod dito, nagtatag din siya ng sarili niyang fan club na umunoy nakapagbibigay sa kanya ng mahigit 1,000,000 yen o humigit kumulang 361,800 bawat buwan. Gayunpaman, may kaakibat na panganib ang pagiging freelance model. Dahil wala siyang proteksyon o gabay mula sa isang management agency, madalas siyang direktang nakikipag-ugnayan sa mga kliyente. Sa ilang pribadong proyekto, karaniwan na ang kasama lamang niya sa silid ay isang lalaking partner para sa pagre-record.
Sa ganitong mga pagkakataon, may mga pagkakataong lumalampas sa orihinal na napagkasunduan ang nagiging takbo ng proyekto na maaaring humantong sa hindi pagkakunawaan o alitan. Bukod pa rito ay kailangan din minsan mga freelance model na bumiyahe sa mga hindi pamilyar na lugar at makipagtrabaho sa mga taong hindi nila lubos na kilala. Dahil dito, mas nalalagay sila sa iba't ibang uri ng panganib, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, pinili pa rin ni Rina na ipagpatuloy ang landas na iyon sa kanyang karera. Upang maiwasan ang anumang pagbabago sa napagkasunduang content habang isinasagawa ang mga shoot, ugali ni Rina na pag-usapan ng detalyado ang lahat ng kondisyon kasama ang photographer bago pa man sila magkita. Tanging kapag pumapayag ang kabilang panig sa kanyang mga tuntunin, saka lamang siya pumapayag na makipagkita. Sa isang pagkakataon, hindi sinasadyang nakita ng kanyang pamilya ang ilang larawan niya na nakasuot ng mga damit na mas mapangahas kaysa sa karaniwan. Labis itong ikinagalit ng kanyang mga magulang. Ngunit agad nagpaliwanag si Rina at sinabing pang fashion modeling lamang ang mga iyon kaya kinakailangan niyang isuot ang naturang mga kasuotan. Matapos ang kanyang paliwanag, naniwala naman ang kanyang mga magulang at hindi na nila ito muling pinag-usapan. Pagsapit ng taong 2021 nang si Rina ay 22 taong gulang na, nagpasya siyang bumalik at muling manirahan kasama ang kanyang pamilya. Unti-unti na niyang nais baguhin ang kanyang pamumuhay at trabaho dahil pangarap niyang magkaroon ng sariling pamilya balang araw, mag-asawa, magkaroon ng mga anak at mamuhay ng tahimik tulad ng maraming iba pang kababaihan. Dahil dito, plano rin niyang dahan-dahang iwan ang industriya ng pagmomodelo. Ngunit nakakalungkot na hindi na niya naabutan ang araw na iyon. Noong 8 ng Hunyo 2022, nagtungo sa pulisya ang mga magulang ni Rina upang iulat ang kanyang pagkawala matapos siyang hindi makauwi sa loob ng 3 araw. Ayon sa kanila, noong umaga ng 5 ng Hunyo ay maayos na nagbihis at nag-ayos si Rina bago sabihin na makikipagkita siya sa isang kaibigan. Pagkatapos nito ay umalis siyang mag-isa at pagsapit ng gabi. Nakapaghanda na ng hapunan ang kanyang ina at nakauwi na rin mula sa trabaho ang kanyang ama at nakakatandang kapatid. Gayunpaman, wala pa rin si Rina sa bahay. Nagsimula silang mabahala dahil ilang ulit nila itong tinawagan ngunit palaging naka-off ang kanyang telepono. Noong una, inisip nilang baka naubusan lamang ito ng baterya ngunit nang hindi pa rin siya makauwi ng gabing iyon, lalo silang nag-alala. Lumipas ang 2 pang araw at nanatiling hindi matawagan si Rina. Maging ang kanyang malalapit na kaibigan ay walang alam sa kanyang kinaroroonan. At dahil nangangamba silang may masamang nangyari sa kanya, nagpasya silang humingi ng tulong sa mga otoridad. Matapos matanggap ang ulat, agad na sinimula ng pulisya ang investigasyon at sinubaybayan ang mga naging galaw ni Rina noong 5 ng Hunyo. Napag-alaman nilang bumiyahe siya sakay ng tren patungong Ibaraki Prefecture at bandang 10:00 ng umaga ay dumating siya sa Mito Station. Paglabas niya sa north exit ng estasyon, sumakay siya sa isang kulay pilak na sasakyan na minamaneho ng isang lalaki. Mula roon ay nagtungo sila sa lungsod ng Hitachiyota sa hilagang silangang bahagi ng Ibaraki Prefecture. Batay sa mga online record ni Rina, nakatakda siyang makipagkita sa isang lalaking photographer noong araw na iyon. Isa itong photographer na dati na niyang nakausap at nakaayos ng appointment. Sa pamamagitan ng mga CCTV camera sa paligid ng Mito Station, natukoy ng pulisya ang plaka ng sasakyan at nakumpirmang pag-aari ito ng photographer na napili ni Rina. Ang lalaki ay si Hiroyuki Sanpei, 33 taong gulang at residente ng Minami Ashigara City sa Kanagawa Prefecture. Nang tanungin ng mga investigador, sinabi ni Sanpei na nakipagkita nga siya kay Rina noong 5 ng Hunyo. Ayon sa kanya, sinundo niya ito sa Mito Station at dinala sa isang villa sa Hitachiyota City. Ipinaliwanag pa niya na nabili niya ang naturang villa noong 2016, ngunit paminsan-minsan lamang niya itong ginagamit at bihira siyang manatili roon. Aniya,
Nagsagawa lamang sila ni Rina ng photoshoot at video recording sa villa. Dahil nakapagtrabaho na raw sila sa parehong lugar noong Marso ng taong iyon, naging maayos at mabilis umano ang kanilang session. Ayon kay Sanpei, matapos ang shoot noong hapon ay ibinaba niya si Rina sa harap ng isang gusali ng Agricultural Association na nasa humigit kumulang 920 meters sa timog kanluran ng villa. Pagkatapos nito ay umalis na raw siya at wala na siyang alam sa mga sumunod na nangyari kay Rina. Dahil sa impormasyong ito, agad na nagtungo ang mga investigador sa villa ni Sanpei. Matatagpuan ang villa sa paanan ng bundok at napapalibutan ng magagandang tanawin at sariwang hangin. Isa itong 2 palapag na bahay na may kalsada sa harapan, isang hot spring center sa timog kanluran at isang sports park sa silangang bahagi. Ayon sa mga kapitbahay, binili ni Sanpei ang villa noong 2016 at minsan niya itong tinirahan kasama ang kanyang asawa. Ngunit matapos silang maghiwalay, lumipat din siya ng tirahan. Gayunpaman, bumabalik pa rin siya roon tuwing 1 o 2 buwan at minsan ay nananatili ng ilang araw. Napansin din ng mga residente na sa nakalipas na 2 hanggang 3 taon, madalas siyang magdala ng iba't ibang babae sa villa, ngunit walang nakakaalam kung ano talaga ang kanyang ginagawa roon. May isang residente pa nga ang nagsabing 1 linggo bago magsimula ang investigasyon ay nakita niyang dumating si Sanpei kasama ang isang babaeng maganda at mukhang mabait. Kalaunan ay nakumpirmang si Rina pala ang babaeng iyon. Sa pagkakataong iyon ay ilang araw ding nanatili si Sanpei sa villa bago umalis. Humigit kumulang 130 kilometers ang layo ng villa mula sa tahanan ni Rina sa Bunkyard, Tokyo. Dahil sinabi ni Sanpei na ibinaba niya si Rina malapit sa Agricultural Association, ginamit ng pulisya ang larawan ng dalaga upang magtanong sa mga residente at mga taong maaaring nakakita sa kanya sa lugar. Isang residente ang nagbigay ng mahalagang impormasyon at ayon sa kanya, bandang tanghali ng 5 ng Hunyo ay nakita niya si Sanpei na nagmamaneho ng kanyang kulay pilak na sasakyan kasama ang isang babaeng kamukhang-kamukha ni Rina. Ngunit matapos iyon, wala na siyang nakitang babae na kahawig ni Rina at wala ring nakakitang muling dumaan si Sanpei sakay ng kanyang sasakyan noong hapon. Dahil dito, napagtanto ng mga investigador na ang sinasabing paghatid ni Sanpei kay Rina ay sarili lamang niyang payag at walang sino mang makapagpapatunay na ito ay totoo. Kasunod nito ay humingi ang pulisya ng pahintulot upang siyasatin ang villa. Pagpasok nila sa loob, nakita nila ang isang mahabang pasilyo. Matatagpuan sa kaliwa ang silid tulugan at sa kanan naman ang sala. Sa dulo ng pasilyo ay may hagdan na patungo sa 2 palapag at isa pang hagdan na pababa sa basement. Habang nagsasagawa ng masusing paghanap sa unang palapag, may napansing isang mobile phone ang mga investigador. Nang suriin ito, nakumpirma nilang ito ay pag-aari ni Rina. Nang tanungin si Sanpei tungkol dito, sinabi lamang niya na wala siyang alam kung paano ito napunta roon. Posible raw na naiwan lamang ni Rina ang kanyang telepono nang siya ay umalis noong araw na iyon. Dahil si Sanpei na ang pangunahing pinaghihinalaan, kinumpiska ng pulisya ang kanyang cellphone at isinailalim ito sa pagsusuri. Doon nila natuklasan ang napakaraming video na siya mismo ang nag-record. Kabilang sa mga ito ang mga footage na nagpapakita kay Rina na nakakulong sa isang madilim at nakakasakal na kapaligiran. Mas naging mahalaga ang ebidensyang ito nang mapag-alaman na ang geolocation data ng video ay tumutugma sa lokasyon ng villa ni Sanpei. Ibig sabihin, malinaw na nasa loob ng villa si Rina nang kuhanan ang mga naturang footage. Dahil sa natuklasang ito, noong 14 ng Hunyo, 9 na araw matapos mawala si Rina, nagtungo ang pulisya sa apartment ni Sanpei sa Minami, Ashigara City at opisyal siyang inaresto dahil sa hinalang ilegal na pagkulong. Bit-bit ang search warrant. Muli silang bumalik sa villa upang magsagawa ng mas masusing pagsisiyasat. Sa unang palapag ay nakakuha sila ng ilang hibla ng buhok mula sa isang futon. Sa 2 palapag naman, natuklasan nila ang isang kutson sa banyo na tila bagong linis.
Nang sumailalim ito sa forensic examination, natagpuan dito ang DNA ni Rina. Bukod dito, may nakita rin silang isang pala na may nakadikit na lupa at dose-dosenang hibla ng buhok sa basement. Nang suriin ang mga ito, nakumpirmang ang ilan ay kay Sanpei at ang iba naman ay kay Rina. Batay sa lahat ng nakalap na ebidensya, nabuo ang hinala ng pulisya na maaaring ikinulong ni Sanpei si Rina sa villa at posibleng may mas malubha pang nangyari pagkatapos nito. Pinaniniwalaan nilang sa basement isinagawa ang kanilang filming session at matapos iyon ay hindi na niya pinayagang umalis ang dalaga. Pinaghihinalaan din nilang kalaunan ay inilabas niya si Rina mula sa villa at itinago sa hindi pa matukoy na lokasyon. Matapos siyang arestuhin, inamin ni Sanpei na nilagyan niya ng posa si Rina habang ginagawa ang filming. Gayunpaman, iginiit niyang nangyari iyon sa pahintulot umano ng dalaga. Mariin din niyang itinanggi ang anumang kinalaman sa pagkamatay nito at sinabing wala siyang alam sa kasalukuyang kinaroroonan ni Rina. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, sinuri ng pulisya ang mga record ng pagmamaneho ni Sanpei. Doon nila natuklasang nagpunta siya sa isang kagubatan na nasa humigit kumulang 2 kilometro sa hilagang silangan ng villa. Ang lugar ay matatagpuan sa dulo ng isang masukal na daan sa kagubatan. Dahil dito, nagsagawa ng malawakang paghahanap ang mga investigador at naglakad sa paligid upang maganap ng anumang posibleng ebidensya. Ang paghahanap na iyon ang humantong sa nakakagimbal na natuklasan na nabanggit sa simula ng kwentong ito. 4 na araw matapos arestuhin si Sanpei, noong 18 ng Hunyo 2022, natagpuan ng mga otoridad si Rina sa isang mababang bahagi ng kagubatan malapit sa Ikuta Falls sa hilaga ng lugar kung saan ipinarada ni Sanpei ang kanyang sasakyan. Nakabitin siya sa isang puno habang nakaposos pa rin ang kanyang mga kamay at wala na siyang palatandaan ng buhay. Batay sa naging kondisyon ng lugar at sa mga ebidensyang nakalap, pinaniniwala ang itinapon siya mula sa kabundukan bago natagpuan ang kanyang katawan. Ang lugar kung saan natagpuan ang katawan ni Rina ay nasa humigit kumulang 136 kilometers mula sa kanyang tahanan at 2.4 kilometers mula lamang sa villa ni Sanpei. Habang sinusuri ng mga investigador ang paligid, nakakita sila ng mga bagong hukay sa lupa, ilang walang lamang lata at mga piraso ng duct tape na tila naiwan sa lugar. Nang isinailalim sa pagsusuri sa laboratorio ang mga ebidensya, lumabas na ang lupa mula sa mga hukay ay tumutugma sa lupang nakadikit sa pala na natagpuan sa basement ng villa ni Sanpei. Samantala, nakuha mula sa mga lata ang DNA ni Sanpei habang ang DNA naman ni Rina ay natagpuan sa duct tape. Bukod dito ay napag-alaman ding magkapareho ang uri at materyales ng duct tape na nakita sa pinangyarihan at ng mga duct tape na natagpuan sa loob ng villa. Habang dumarami ang mga ebidensyang nakakalap, lalo namang tumitibay ang hinala ng mga otoridad na si Sanpei ang responsable sa krimen. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, mas lalo pang sinuri ng pulisya ang nakaraan ni Sanpei at doon nila natuklasan ang ilang nakakabahalang detalye tungkol sa kanyang buhay. Isinilang si Hiroyuki Sanpei noong Setyembre 1988 sa Koriyama City na matatagpuan sa gitnang bahagi ng Fukushima Prefecture. 33 taong gulang siya nang mangyari ang krimen at siya ang panganay sa 3 magkakapatid mula sa isang pamilyang may maayos na kalagayan sa buhay. Ang kanyang ama ay isang respetadong empleyado sa isang malaking kumpanya, samantalang ang kanyang ina ay dating nagpapatakbo ng isang hair salon bago naging full-time na may bahay. Noong nasa kindergarten pa lamang si Sanpei, naitalaga ang kanyang ama bilang technical instructor sa isang planta ng paggawa ng piyesa ng sasakyan sa Estados Unidos. Dahil dito ay lumipat ang buong pamilya sa Ohio. Malamig ang klima sa Ohio kaya nahirapan silang makibagay noong una at nakaranas pa ng ilang suliraning pangkalusugan. Gayunpaman, kalaunan ay nakaangkop din sila sa bagong kapaligiran at nanirahan doon sa loob ng 8 taon. Noong 2001, nang si Sanpei ay 13 taong gulang, natapos ang assignment ng kanyang ama sa Amerika kaya bumalik ang buong pamilya sa Japan. Pagbalik nila, nagtayo sila ng bagong bahay sa Koriyama City sa Fukushima Prefecture.
Pagkatapos makabalik sa Japan ay nag-enroll si Sanpei sa isang pampublikong junior high school sa kanilang lugar. Dahil matagal siyang nanirahan sa Estados Unidos, mahusay siyang magsalita ng English. Bagamat hindi siya katangkaran, kilala naman siya bilang mahusay na manlalaro ng basketball kaya sumali siya sa basketball club ng kanilang paaralan. Dahil sa kanyang husay sa pag-aaral at sa sports, mabilis siyang naging popular sa kanyang mga kaklase at tinawag pa ng ilan bilang isang prodigy. Ngunit sa likod ng kanyang magandang imahe sa paaralan ay may ibang ugali umanong lumalabas kapag siya ay nasa bahay. Ayon sa isang malapit niyang kaibigan, mabilis magalit si Sanpei at madalas magwala o maghagis ng mga gamit kapag naiinis, nataliwas sa maayos niyang pag-uugali sa harap ng ibang tao. Noong 2003, sa edad na 15, nagtapos siya ng junior high school na may mataas na marka. Dahil dito, natanggap siya sa Shoshi High School kung saan sumali naman siya sa trampoline club. Kalaunan ay nakatawan pa siya sa kanilang paaralan sa mga pambansang kompetisyon para sa mga high school student. Matapos niyang makatapos ng high school, ipinadala siya ng kanyang mga magulang sa Estados Unidos upang mag-aral sa University of South Alabama. Nang makuha niya ang kanyang degree ay bumalik siya sa Japan at nakahanap ng trabaho malapit sa kanilang tahanan sa isang kumpanyang dalubhasa sa semiconductors at mga kemikal. Kasama sa kanyang trabaho ang pagpapabuti ng disenyo ng mga production line. At dahil masipag siyang magtrabaho, mabilis siyang umangat sa kumpanya at sa loob ng wala pang 2 taon ay na-promote bilang department head sa punong tanggapan nito. Sa panahong ito ay pinakasalan niya ang dati niyang kaklase noong high school. Noong Setyembre 2016, sa edad na 28 ay kumuha si Sanpei ng loan na nagkakahalaga ng 14 million yen. Katumbas ng humigit kumulang 4.18 million pesos noong panahong iyon upang bumili ng isang villa sa Hitachiota City sa hilagang silangang bahagi ng Ibaraki Prefecture. Ang villang ito rin ang kalaunang magiging sentro ng isa sa pinakamabigat na kasong iuugnay sa kanyang pangalan. Ngunit wala pang 1 buwan matapos niyang mabili ang naturang villa ay nasangkot na siya sa problema sa batas. Noong ika-2 ng Disyembre 2016, inaresto siya dahil sa hinalang pananakit sa isang pulis. Sa sumunod na 2 buwan ay paulit-ulit siyang nasangkot sa iba't ibang insidente at ilang beses ding naaresto. Noong Enero 2017, inakusahan siyang ng abuso sa isang babae sa lungsod ng Hitachiota. Dahil dito, inaresto siya sa mga kasong may kaugnayan sa pananakit, pagdudulot ng pinsala at malaswang pag-uugali. Hindi pa roon nagtapos ang mga kaso laban sa kanya. Noong ika-25 ng Enero ng parehong taon, muli siyang inaresto matapos masangkot sa isa pang insidente na kinasangkutan ng ibang babae. Sa kabila ng sunod-sunod na reklamo at kaso, nakaiwas siya sa pag-uusig sa pamamagitan ng pagbabayad ng malaking halaga bilang kompensasyon at sa tulong na rin ng kanyang mga magulang. Sa pamamagitan ng mga kasunduang legal ay hindi siya nakulong at nanatiling malaya. Para sa mga investigador, ito ang isa sa mga pangyayaring maaaring nagbigay sa kanya ng pakiramdam na kaya niyang takasan ang pananagutan sa kanyang mga ginagawa. Matapos ang sunod-sunod na problema at kawalan ng pagsisisi sa kanyang mga kilos, naghain ng diborsyo ang kanyang asawa at pagkatapos ng kanilang paghihiwalay, tuluyan na silang nawalan ng komunikasyon sa isa't isa. Kalaunan ay umalis si Sanpei sa bahay sa Hitachiota at lumipat sa Minami Ashigara City sa kanlurang bahagi ng Kanagawa Prefecture, humigit kumulang 200 kilometers ang layo. Nagtrabaho siya sa isang lokal na kumpanya na may kaugnayan sa paggawa ng mga video, ngunit makalipas ang ilang panahon ay umalis din siya roon. Mula noon, mas naging aktibo siya sa social media at madalas makipag-ugnayan sa iba't ibang modelo at artista. Palagi siyang naghahanap ng mga pagkakataong makipagkita, kumuha ng larawan at gumawa ng mga video kasama ang mga ito. 4 na buwan bago ang insidente, bandang kalagitnaan ng Pebrero 2022, nagkaroon ng koneksyon sa Twitter ang 33 anyos na si Sanpei at ang 23 anyos na si Rina.
Nagsimula ang koneksyon ni na Sanpei at Rina nang mag-post si Sanpei ng isang alok para sa photoshoot sa Hitachiyota City, Ibaraki Prefecture. Dahil mas mababa ang kanyang inaalok na bayad kumpara sa ibang proyekto ni Rina, una niya itong tinanggihan. Gayunpaman, matapos ang paulit-ulit na pagkikipagnegosasyon, nagkasundo sila sa halagang 120,000 yen at matagumpay na natapos ang kanilang unang proyekto noong Marso 2022. Nanatili silang may komunikasyon hanggang sa muli silang magkita noong 5 ng Hunyo 2022. Sa araw na iyon, nagtungo si Rina sa villa ni Sanpei sa Hitachiyota City kung saan isinagawa ang isa pang filming session sa basement ng bahay. Bandang alas 11 ng umaga, nagsimula ang pagre-record at nilagyan ni Sanpei ng pause sa si Rina. Ngunit habang nagpapatuloy ang filming, may nangyaring hindi inaasahan. Ayon sa naging resulta ng investigasyon ay nawala ng kontrol si Sanpei at sinakal si Rina. Matapos ang insidente, sinasabing siya ay natakot sa maaaring kahinatnan ng kanyang ginawa at dahil dito, sinubukan niyang hadlangan ang mabilis na pagkilala sa biktima sa pamamagitan ng pagdudulot ng matinding pinsala sa mukha nito. Pagkatapos nito, dinala umano niya ang katawan ni Rina sa isang masukal na bahagi ng kabundukan na nasa humigit kumulang 2.4 kilometers mula sa villa at doon ito iniwan. Nang una siyang arestuhin ay inamin lamang ni Sanpei na nilagyan niya ng posa si Rina ngunit itinanggi ang anumang kinalaman sa pagkamatay nito. Gayunpaman, matapos matagpuan ang katawan ng biktima noong 18 ng Hunyo 2022 at maiharap sa kanya ang mga ebidensyang nakuha mula sa GPS data ng kanyang sasakyan, tuluyan niya rin niyang inamin ang kanyang mga ginawa. Ayon sa isang dating kaklase, lumaki si Sanpei sa isang maayos na pamilya at nakapag-aral pa sa Estados Unidos. Sa paningin ng marami, isa siyang disiplinado at mahusay na estudyante. Ngunit habang siya ay tumatanda ay unti-unting nagbago ang kanyang pag-uugali at nasangkot sa paulit-ulit na mga kaso ng pananakit at panggigipit sa mga kababaihan. Sa kabilang banda, sinabi naman ng ilang kapitbahay na magalang at palakaibigan si Sanpei sa kanilang pakikisalamuha. Gayunpaman, may mga taong matagal nang nakakakilala sa kanya na nagsabing napapansin na nila ang kanyang mabilis na pag-iinit ng ulo mula pa noong kabataan. Maging ang kanyang lolo ay nagpahayag ng matinding kalungkutan sa sinapit ng kaso at sa naging landas ng kanyang apo. Ayon sa lolo ni Sanpei, palaging abala sa trabaho ang kanyang ama at bihirang mabigyan ng sapat na atensyon ang pag-aaral at pang-araw-araw na buhay ng kanyang anak. Bagamat hindi malinaw kung gaano kalaki ang naging epekto nito sa kanyang paglaki, nananatiling hindi maikakaila na nauwi ang kanyang mga desisyon sa isang napakabigat na krimen. Nang unang may ulat ang kaso, hindi pa nagsisimula ang paglilitis ngunit malinaw na haharap si Sanpei sa mabigat na pananagutan sa ilalim ng batas. Samantala, ipinakita rin ng kasong ito ang mga mapanganib na maaaring kaharapin ng mga freelance model at performer sa Japan. Bilang isang freelancer, kumikita si Rina mula sa mga photoshoot, video production at online content. Ngunit wala siyang proteksyon mula sa isang ahensya o organisasyon. Dahil dito, mas nalalantad siya sa iba't ibang panganib habang nagtatrabaho. Madalas ding nababanggit sa usaping ito ang karanasan ng dating performer na si Maria Ozawa na nakaranas ng matinding pagtutol mula sa kanyang pamilya nang piliin niya ang parehong industriya. Ipinapakita ng mga kwentong tulad nito na sa likod ng kita at kasikatan ay may kaakibat ding kontrobersiya, personal na sakripisyo at mga panganib na hindi agad nakikita. Sa huli, ang kaso ni Rina ay nagsisilbing paalala na ang bawat desisyong ginagawa ng tao ay maaaring magkaroon ng mga kahihinatnang hindi agad nakikita. At kung minsan, kapag lumitaw na ang mga sagot sa mga tanong na matagal nang naghihintay ng kasagutan, maaaring huli na upang baguhin pa ang naging takbo ng mga pangyayari.